Punuan ang emergency room ng Ospital ng Maynila dahil sa dumaraming kaso ng leptospirosis. At live mula sa Maynila, may express report si Mon Gualvez. Mon, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Tumatanggap pa ba ng mga pasyente? Well, Ruth, tumatanggap pa rin naman ng mga pasyente pero aminadong in full capacity na ang sitwasyon ng emergency room dito sa Ospital ng Maynila. Kabilang nga kasi sa mga dumaragdag na mga pasyente, pawang mga suspected leptospirosis cases. Puno na ng pasyente ang pinaka-hallway ng emergency room ng Ospital ng Maynila. Ang iba, maswerteng nakakuha pa ng hospital bed, pero karamihan naka-wheelchair na lang muna at naghihintay na matugunan kaagad ang kanilang 34 lang kasi ang capacity bed ng ER sa ospital, pero halos doble na ang bilang ng mga pasyente rito ngayon. Bukod kasi sa mga non-communicable diseases, marami rin sa mga sinusugod dito ay dahil sa respiratory at waterborne diseases, kabilang na ang bagay na inaasahan na rin ng ospital, lalo't may hanggang 2 linggong incubation period o bilang ng araw bago makaranas ng mga sintomas sa naturang sakit. Sa ngayon, 24 ang naka-admit na kumpirmadong leptospirosis. Pinagamit na nga rin pati ang isang surgery ward ng ospital para ma-accommodate lamang ang bilang ng mga pasyente. Paniguro naman ng ospital, lahat ng pasyenteng dinadala rito, kahit hindi residente ng Maynila, ay kanilang tinutugunan. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Maynila para magpatupad ng referral system nang sa gayon ay makatulong na mabawasan ang bilang ng mga pasyente. Ruth, sa ngayon, hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga pasyenteng under observation at posibleng ng leptospirosis base na rin sa mga sintomas na kanilang idinadaing dito sa ospital. Inaasahan ng pagamutan na posibleng dumami pa talaga itong dadagsa dito sa kanilang ospital sa linggong ito dahil ito yung mga panahon na talagang lalabas daw sintomas ng mga pasyenteng lumusong o baka natalsikan ng tubig baha. Sa ngayon, aminado rin mismo si Manila Mayor Isko Moreno na talagang kailangan lang talaga ng pasensya para sa mga pasyenteng pupunta sa mga ospital dahil halos lahat daw ng mga ospital, lalo na dito sa ospital, punuan o talagang overcapacity na yung kanilang sitwasyon sa mga emergency room. Ruth? Naku, Mon, ayan na nga, binanggit mo, pinangangambahang dumagdag pa yung madagdagan yung mga kaso. Ano daw ang plano ng ospital para matugunan yan? Well, number one, talaga nakaredy naman sila in terms of adding mga wheelchair kasi yun lang ang kakasya talaga sa hallway, no? Yung iba mga ward ng ospital, pinapagamit na rin nila just in case na mabawasan man lamang kahit room at mailipat sa mga ward ng ospital para nga mapagamit. But then, technically, ang pinaka-ginagawa ngayon ng ospital is inaaral nila yung kondisyon ng pasyente at kung sakasakaling pwede itong mailipat sa ibang pagamutan, lalo yung mga ibang cases other than leptospirosis, kanila na itong ginagawa through their referral system. At sa ngayon naman, ang ibang mga ospital dito naman yung kanilang status in terms of accepting itong mga leptospirosis patients or cases. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.